Kabanata 3931. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto nilang wala talagang gumagalaw na bagay. May nangyari siguro dito. Wala akong ideya kung ano. Bagaman, lahat ng bagay sa mundo ay naging isang larawan. Parang pinindot ang pause button. Naisip ng mga master sa kanilang sarili. Nagulat at nalilito. Bukod dito, kahit papaano ay nakaramdam sila ng takot. Ngunit, hindi sila maaaring manatili doon habang nagtataka. Napakalawak ng mundong ito, at lahat ay naglakas loob na lumalim. Sa daan, nakita nila na nanatili ang mga batas, enerhiya, ilog, bundok, nilalang, at iba pang bagay. Parang huminto ang oras. Pagkaraan ng mahabang panahon na walang patutunguhan ay may nakapukaw sa atensyon ni Dustin. Iyon ay, pinaikit niya ang kanyang mga mata para makakita ng mabuti. Sa harap nila, ang mga maliliwanag na bundok na lumulutang sa kalangitan ay natano. Sinuri ni Dustin ang mga bundok at napansin niyang maraming kabaong na may iba't ibang kulay. Sila, hindi mabilang na loron ang bumangon mula sa bawat kabaong. May kintab at kapansin-pansin. Isang enerhiya ang tumagos mula sa mga kabaong at pababa sa gilid ng mga bundok. Ito ang mundo ng Divine Being. Umirap si Dustin. Ang mga bundok sa harap niya ay eksaktong kapareho ng mga nasa mundo ng Divine Being. Ang mundo ng Divine Being ay bahagi ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ito ay na-upgrade sa isang pinakamataas na mundo. Pagkatapos ng pag-upgrade nito, nawala ito. Wala pang nakita nito. Mahalaga ito kay Dustin dahil ang maliit na Infinity Beast ay nawala sa Abyss of Darkness ng ang mundo ng Divine Being. Dahil nawala ang Divine Being's World, hindi mahanap ni Dustin ang maliit na Infinity Beast. At ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkakasala. Bumalik sa Prime Martial World. Ipinagkatiwala sa kanya ng ina ng maliit na Infinity Beast ang maliit na Infinity. Hayop at siya ay nabigo sa kanya. Ano ang nangyayari? Bakit may mga bundok at maraming kabaong dito? Ang mga banal na Diyos ay dapat na sa loob ng mga kabaong na iyon. At sa paghusga mula sa mga aura na inilabas ng mga bangkay na iyon. Lahat sila ay tunay na banal na Diyos bago sila namatay. Napailing si Dustin na pakiramdam niya ay gulong-gulo na ang isip niya. Ayon sa mga pinuno mula sa 8 sangay ng mga peregrino, ang Divine Being's World ay isang sementeryo para sa mga banal na Diyos. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay may pananagutan sa pagbabantay sa mundo. At sa mundo ng Divine Being, ang mga nahulog na Divine God sa mga kabaong ay magkakaroon ng pagkakataon na pumunta sa Shore of Rebirth every once in a while. Kung gusto nilang makarating sa Shore of Rebirth, kailangan nilang pumasok sa Millstone of Reincarnation. Pumasok si Dustin sa Millstone ng Reincarnation na iyon at nanatili dito sa ilang panahon. Sa pagtingin sa mga bundok na nakabitin sa hangin, naramdaman ni Dustin ang buong bagay na napaka-pamilyar. Saan nga ba nagmula ang mga bundok na ito? At ang mga kabaong na iyon? Sinasabi sa akin ng aking espiritual na pakiramdam na mayroong mga patay na katawan ng mga tunay na banal na Diyos sa kanila. Ang bawat bundok ay parang libingan ng banal na Diyos. Ang iba pang mga master ay nagulat din habang pinagmamasdan nila ang mga bundok. Nakapunta na si Dustin sa Divine Being's World. Ngunit ang mga master na ito ay hindi pa nakatapak doon. Master Stein, ano sa tingin mo ang mga bundok na ito? Nagtanong ang isang semi-governing na Diyos, na lumingon sa kanya. Lumingon din ang ibang mga masters kay Stein. Naghihintay ng sagot niya. Pinagmasdan ni Stein ang mga bundok at pinagdikit ang kanyang mga daliri. Maya-maya ay ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang hula ko ay ito ang libingan kung saan inilibing ang mga banal na Diyos. Sabi niya, mayroong higit sa isang libingan ng mga banal na Diyos na tulad nito sa dagat ng Chaos. Noong sinaunang panahon, mayroong isang kwento na ang mga nahulog na banal na Diyos ay matiyagang nakahiga sa mga kabaong. Naghihintay para sa pagkakataong pumunta sa Shore of Rebirth. Dagdag ni Stein, isang libingan para sa mga banal na Diyos. Hindi, dito sila inilibing. Ang Shore of Rebirth,
Maraming mga masters ang nahirapan sa pagtunaw ng impormasyong ibinigay ni Stein. Ito ay tumunog. Nakita ko ang pagpapakilala tungkol sa libingan ng mga banal na Diyos at ang Shore of Rebirth. Sa isang lumang libro sa aming library. Sabi ng isang semi-governing god ng underworld. Nabanggit din ito sa isang sinaunang aklat ng ating lahi. Sumigaw ang isang master mula sa Demon City. Ang mga sobrang puwersa sa Sea of Chaos ay may ilang mga sinaunang at mahalagang aklat tungkol sa mga nangungunang sikreto. Sa buong kasaysayan, ano nga ba ang Shore of Rebirth? May nagtanong. Ang lahat ay muling itinoon ang kanilang mga mata kay Stein. Naghihintay ng kanyang sagot. Si Stein ay hindi lamang isang kahanga-hangang propeta ngunit nabuhay din siya ng mahabang panahon. Sinasabing ipinanganak siya noong unang panahon ngunit walang nakakaalam kung gaano siya katanda. Ang alam lang nila ay nabuhay siya ng matagal. Mahabang panahon. Ito ay kung saan ang mga kaluluwa ng banal na Diyos ay gustong mabuhay. Noong unang panahon, maraming nilalang ang nagsikap na makapasok doon. Ang mga Budista ay gumawa ng maraming trabaho sa Shore of Rebirth. Isang grupo ng mga banal na Diyos na sabik na makarating sa Shore of Rebirth ay nagtipon at nilikha. Ang Budismo. Ang sukdulang layunin ng Budismo ay mahanap ang Shore of Rebirth at makarating doon. Hindi sila binaygo ni Stein. Ipinakilala niya ang Shore of Rebirth sa kanila ng detalyado. Budismo. Ang Shore of Rebirth. Hindi ako makapaniwala na ang Budismo ay may kinalaman sa Shore of Rebirth. Napaisip si Dustin. Master Stein. Sigurado ka ba dyan? May hindi napigil ang magtanong. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na marami sa kanila ang nakarinig tungkol dito kaya hindi kataka-taka na magiging sila. May pag-aalinlangan. Oo, kung mayroong Millstone of Reincarnation dito. Ibig sabihin ang lugar na ito ay kung saan ang mga Divine Gods ay inilibing. Patuloy tayong kumilos at tingnan kung mahahanap natin ang Millstone of Reincarnation. Nagmungkahi si Stein. Millstone of Reincarnation. Alam ni Dustin kung ano ang ibig sabihin nito ngunit ang ilan sa iba ay tila nalilito pa rin. Alam din niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Millstone of Reincarnation. Ibig sabihin marami siyang alam. The Shore of Rebirth. Naisip ni Dustin sa sarili. Pinangunahan ni Stein ang daan. At ang iba pang mga master ay sumunod sa kanyang likuran upang hanapin ang Millstone of Reincarnation. Tama siya. Kung dito inilibing ang mga banal na Diyos, dapat mayroong Millstone of Reincarnation. Dito, determinado si Dustin habang sinusundan niya ang kaibigan. Hindi nagtagal. Napadpad sila sa isang malaking gilingang bato. Ito ay nasa gilid ng mundo. Nakabitin sa hangin. Sinakop nito ang isang malaking lugar. Ang mahiwaga, lumang ron ay sunod-sunod na bumangon mula sa gilingang bato. Mayroon ding mga anino ng mga banal na Diyos na nakaupo sa lahat ng direksyon habang nakakross ang kanilang mga paa. Ang Millstone ng Reincarnation ay umiiral. Ang mga alamat ng Shore of Rebirth ay totoo lahat. Bulalas ni Stein. Sabay palakpak muli ng kanyang mga kamay. Ito nga ay ang Millstone ng Reincarnation. Nanlaki ang mga mata ni Dustin nang dumapo sila sa mga sinaunang titik na nagbabaybay ng Reincarnation sa ibabang bahagi ng gilingang bato. Ang sinaunang salitang ito ay eksaktong kapareho ng inukit sa Millstone of Reincarnation noong mundo ng Divine Being. Gayunpaman, ang Millstone na ito ng Reincarnation ay mas malaki kaysa sa isa sa mundo ng Divine Being. Ngunit, iba lamang iyon na ito ay higit na nakahihigit. Napaisip si Dustin habang patuloy itong sinusuri. Ito ba talaga ang Millstone of Reincarnation? Ang iba sa mga banal na Diyos na naruroon ay humakbang pasulong at tumingin sa gilingang bato. Master Stein, ano ang silbi ng Millstone of Reincarnation? Tanong ng isa sa mga banal na Diyos. Ayon sa isang sinaunang alamat, ang Millstone of Reincarnation ay maaaring maglinis ng mga kaluluwa ng mga tao. Ang bawat banal na Diyos ay kailangang mabautismuhan ng Millstone of Reincarnation bago sila makapasok. Ang Shore of Rebirth. Ang binyag ay ang proseso ng paggiling at muling pagsasaayos ng katawan ng banal na Diyos. Sila ay dapat na nawasak at ang kanilang mga katawan ay dapat magsimulang muli.
Pagkatapos lamang ng paglilinis ay magkakaroon ng pagkakataon ang isang banal na Diyos na makapasok sa Shore of Rebirth. Paliwanag ni Stein sa lahat. Maaari bang muling buuin ang mga banal na katawan at ang mga paghihiwalay na kaluluwa pagkatapos nilang masira? Lahat ng mata ay napunta kay Stein nang lahat sila ay nagsimulang magtaka sa parehong bagay. Ang alam ko lahat ay galing sa alamat. Kung totoo man o hindi. Who knows? Sabi ni Stein. Umiling. Ang Shore of Rebirth ay kilala bilang paraiso ng mga banal na Diyos. Ngunit ano ang hitsura nito at kung ano ang nasa ito? Master Stein, may alam ka ba tungkol dito? Natahimik silang lahat para marinig ang sasabihin niya. Paano ko malalaman? Ang Shore of Rebirth ay pinag-uusapan lamang sa alamat. Ano ang lugar? Doon. Ilang tao lang sa Sea of Chaos ang makakapagsabi niyan sa iyo. At hindi ako isa sa kanila. Napabuntong hininga si Stein. Anong uri ng lugar ang Shore of Rebirth? Napaisip si Dustin sa kanyang sarili. Pinipigilan ang kanyang utak. May naalala lang ako. Maaaring alam ng mga banal na Diyos sa mga kabaong sa mga banal na bundok ang sagot. Bakit pa sila nanatili sa mundong ito pagkatapos nilang mamatay? Nakahiga sila sa mga kabaong. Naghihintay para sa pagkakataong makapasok sa Shore of Rebirth. Isang banal na Diyos ang biglang nag-alok. Oo, tama ka. Dapat silang manatili doon para sa kadahilanang ito. Master Stein. Ang mga banal na Diyos na nakahiga sa kabaong ay dapat may alam tungkol dito. Maaari natin silang tanungin tungkol sa mga lihim ng Shore of Rebirth. Ang mga time na talakayan ay dumaan sa karamihan habang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa Shore of Rebirth at ang mga ito. Misteryoso. Namatay na mga Diyos. Posibleng alam nila. Gayunpaman. Ito ay itinuturing na nakakasakit upang abalahin ang mga banal na Diyos na nagpapahinga sa kapayapaan sa kanilang mga kabaong. Ayokong galitin sila. Paliwanag ni Stein. They are just a group of dead guys. Walang dapat ikatakot. Sila ay halos walang kamalayan at ang ilan sa kanila ay may bahagi lamang ng kanilang espiritual na enerhiya ng kaluluwa o espiritual. Avatar ng kanilang sarili. Buhay pa tayo. Kaya may bentahe tayo kung magkamali. Ang iba ay nagsimulang tumawa at nanlilibak sa mga patay na Diyos. Tara at tanungin natin ang mga lalaki sa mga kabaong. Iminungkahi ng isang semi-governing na Diyos. Walang tigil sa pag-iisip tungkol dito. Bumangon sila sa hangin at tumungo sa mga bundok, na may kaunting pag-aalinlangan. Tumalon si Stein sa hangin at sinundan ang kanyang mga kasamahan. Sumunod si Dustin sa kanilang mga takong. Naghihintay ng isang bagay na kakilakilabot na mangyayari. Hindi nagtagal. Nakarating na ang lahat sa banal na bundok na kanilang pinili. Tanungin muna natin itong patay na Divine God. Isang semi-governing na Diyos mula sa lahi ng hayop ang lumakad patungo sa isang kabaong. Isang malaking puwersa ang lumabas sa kanyang palad. At hinawakan niya ito sa itaas ng kabaong. Gusto niyang ipagpag ang takip sa kabaong. Gayunpaman, may isang hindi inaasahang nangyari sa sandaling ito. Boom! 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 Isang bitik ang lumitaw sa langit sa itaas nilang lahat at isang sinaunang altar na naliligo sa makapal na aura ng panahon na dahan-daang bumaba mula sa puwang sa kalangitan. Anong nangyayari? Ang mga tingin ng lahat ay nakatutok sa itaas. Huminto ang semi-governing God mula sa lahi ng hayop at tumingin sa altar na nakabuka ang bibig. Sa ibabaw ng altar, may isang lantang katawan ng isang monghe. Naka-cross-legged ang monghe sa tabi ng isang mesa. Siya ay halos isang kalansay, na ang lahat ng kanyang balat at laman ay natuyo. Walang buhay na nakasabit ang ulo niya sa dibdib nito. Ibinalot sa bangkay ng monghe ang isang basag at walang kulay na damit. May mesang bato sa harap ng monghe. At may dalawang bagay sa mesang bato. Ang isa sa kanila ay isang ginto. Kahoy na isda, na inukitan ng maraming mahiwaga at komplikadong runes. Ang isa pang bagay ay isang madilim na dilaw na Buddhist na kasulatan na nakabukas sa mesang bato. Malabo. Ang patuloy na pag-awit ay bulungan mula sa loob nito. Walang ibang naroroon. Ang malaking altar ay tumigil sa paggalaw at lumutang sa ibabaw nila.
Sa paligid ng altar, ang mga anino ng sinaunang Buddha ay nakaharap sa isang cross-legged na posisyon sa kawalan. Sila, umawit na magkadikit ang mga palad at sabay-sabay na naglabas ng maliwanag na ilaw ng Buddhist. Habang kumalat ang kapangyarihan, mas lumapot ang hangin sa kalawakan. Napakadelikado ng altar na ito. Lumayo ka rito. Paalala ni Stein sa lahat na may seryosong tingin. Bilasan lang natin at tanungin ang nasa kabaong tungkol sa Shore of Rebirth. Pakiramdam ko may mangyayari kung magtatagal tayo. Sabi ng isang semi-governing god. Oo, ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Walang nakakaalam ng naruroon. Kung ano ang maaaring dumating sa presensya ng altar at walang sino man sa kanila ang nagmamalasakit na dumaikit upang malaman. Sige, tanungin natin yung nasa kabaong. Ang semi-governing god ng lahi ng hayop ay muling lumapit sa kabaong at itinaas ang kanyang kamay. Isang puwersa, galing dito at pinagpag ang kabaong. Itinuon ng lahat ang kanilang mga tingin sa kabaong. Sinusubukang makita kung anong uri ng banal na Diyos ang nakahiga dito. Ang sikreto ng Shore of Rebirth lang ang mahalaga sa kanila sa sandaling iyon. Ang Shore of Rebirth ay sinasabing paraiso ng mga Diyos. Kaya, ano ang naging espesyal nito? Sa ilang sandali, malalaman na nila, nagsimulang bumukas ang takip ng kabaong. Nang may tumusok na ingay sa hangin. Napaatras ang lahat, natatakot na sa kabaong nang galing iyon. Gayunpaman, sa altar, itinaas ng bangkay ng monghe ang payat nitong palad at pumitas ng isang patpat sa tabi ng kahoy na isda at tinamaan ito. Boom! Isang nakasisilaw na ilaw ng Buddhist ang bumulaga mula sa kahoy na isda at nagpapadala ng binaril patungo sa semi. Namumuno sa Diyos ng lahi ng hayop. Hoy! Saan nanggagaling ang liwanag na yan? Unti-unting naglakbay ang lahat ng kanilang mga tingin sa langit. Patay na monghe lang yan. Bakit naman ako matatakot sayo? Sumigaw ang semi-governing na Diyos ng lahi ng hayop, na umatras mula sa kabaong. Boom! Isang suntok ang ibinato niya sa mga ilaw. Boom! 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 Ang malaking kamao ng semi-governing god ay bumangga sa nakakasilaw na liwanag. Napangiti ang lahat dito dahil sigurado silang matatalo ng isang semi-governing god ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang semi-governing na Diyos ay napakalapit sa lakas ng isang namamahala na Diyos. Gayunpaman, ang resulta ay nagpatindig ng balahibo ng lahat. Nang tumama ang kamao ng semi-governing god sa nakasisilaw na liwanag ng Buddha. Ito ay sumabog na parang lobo. Pagkatapos, ang kanyang braso ay sumabog. Nagpapadala ng dugo sa lahat ng dako at tumalsik sa iba. Gayunpaman, hindi ito tumigil doon. Kalahati ng kanyang katawan pagkatapos ay hinay pa ng pira-piraso. Ang semi-governing god ng lahi ng hayop ay sumigaw habang siya ay umatras ng mabilis hanggat kaya niya. Sa wakas, ang nakakasilaw na liwanag ay huminto at naglaho. Ang semi-governing god ay nakahiga sa lupa at umuungol sa sakit. Isang ikasampu na lamang ng kanyang katawan ang buo pa rin ngayon. Sa sorpresa ng lahat, mayroong mga simbolo ng Buddhist sa kung ano ang natitira sa kanya. Na pumipigil sa kanya mula sa nagbabagong buhay. Ano ba ang nangyayari? Ang eksena ay naging dahilan para manginig ang lahat ng naroroon. Isang semi-governing god ang muntik nang mapatay sa isang round. Wala man lang siyang lakas para lumaban. Masyadong makapangyarihan ang namatay na monghe. Ang kanyang nakakatakot na lakas ay humanga sa lahat ng naroon. Kaya't pagkatapos nilang mabawi mula sa pagkabigla, pinaandar ng mga master ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at tumakas. Buti na lang at hindi nakakilos ang namatay na monghe. Nakayuko ang ulo. Naka-cross-legged siya sa stone table. Hindi gumagalaw. Sa palagay ko ay hindi niya nais na guluhin natin ang mga banal na Diyos sa mga kabaong. Gulat na sabi ng isang master. Mukhang totoo ang alamat. Hindi natin maaabala ang mga banal na Diyos na nakahiga sa mga kabaong. Kung hindi, darating ang malas, sabi ni Stein na may malungkot na ekspresyon. Lahat sila ay nakarating na malayo sa mga kabaong at hindi na naglakas loob na tingnan pa sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon?
Nagpalitan ng nalilitong tingin ang lahat. I think mas mabuting umalis na tayo. May mali sa mundong ito. Masama ang pakiramdam ko simula noong dumating tayo. Sabi ni Stein. Ngunit napakalapit na nating ibunyag ang mga lihim ng Shore of Rebirth. Hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong ganito. May ulong. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa isang sikreto. Sagot ng isa pang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay. Mukhang hindi natin mabubuksan ang mga kabaong sa mga kabundukan na ito. Pero pwede naman sigurong magsimula sa Millstone ng Reincarnasyon. Kung papasok tayo sa Millstone of Reincarnation, baka may matutunan tayo tungkol sa Shore of Rebirth. May nagsuggest bigla. That's a good idea. Pero punta tayo doon at tingnan natin kung may mahahanap tayo. Sumang-ayon ang ibang mga master sa paggalugad sa Millstone of Reincarnation dahil ayaw nilang umalis na walang dala. Kaagad, tinahak nila ang daan papunta sa Millstone of Reincarnation. Hindi sinasadyang sumunod si Stein. Anong nangyayari? Tila kusang gumagalaw ang aking reincarnation token. Nang malapit na siyang sundan sila, napansin ni Dustin ang kanyang reincarnation token na kumikilos. Nilinggan niya ang bangkay ng monghe na nakapatong sa altar. Tila nakatingin ito sa kanyang token. Pininturahan ng pagkalito. Walang imik na pinanood ni Dustin ang reincarnation token na lumabas sa kanyang katawan. At lumutang sa hangin. Ito talaga ang reincarnation token. Sabi ng isang malakas na boses. Dahil sa gulat ay hindi napigilan ni Dustin na mapa-atris. Napagtanto niya na ang may-ari ng boses ay ang patay na monghe. Matapos lamang masaksihan ang namatay na monghe. Pumatay ng isang semi-governing na Diyos sa loob ng ilang segundo. Alam ni Dustin na hindi siya katapat ng namatay na monghe. Hindi nag-aksaya ng oras. Agad siyang nakipag-ugnayan sa reincarnation token at sinubukan itong kontrolin. Pabalik sa kanya. Gayunpaman, labis na ikinagulat niya. Ang reincarnation token ay wala sa ilalim ng kanyang kontrol. Habang siya ay naliligaw, ang reincarnation token ay naging isang sinag ng liwanag. Lumipad pasulong. At, dumapo sa mesang bato sa altar. Tuluyan nang tumayo si Dustin. May gana siyang habulin ito ngunit naroon mismo ang patay na monghe. Hindi nagtagal. Nagbigay ng nakakasilaw na liwanag ang reincarnation token. Ito ang number 9 token. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit siya pagkatapos ng mahabang panahon. Katulad ng dati ang boses. Ang katawan ng monghe ay patuloy na nagliliwanag at pagkatapos ay lumalabo. Dahil gumagalaw na ito at nagsasalita. Nahulaan ni Dustin na may kaunti pa ang namatay na monghe. Umalis ang kamalayan. At nangyari na ang reincarnation token ay nag-activate nito. Ang dahilan kung bakit sarado ang daan ng reincarnation ay dahil ang 18 reincarnation guard ay patay na o nawala na. Nako! Kung hindi sila babalik, ang daan ng reincarnation ay palaging sarado. Ang boses ng monghe ay umabot sa pandinig ni Dustin. Sa tingin ko sinadya niya lang ibinahagi sa akin ang impormasyong iyon. Napaisip si Dustin. Nakaramdam ng hindi mapakali na nakita siya ng monghe. At alam niya lahat ng sikreto niya. Hindi ligtas dito. Mas mabuting umalis na ako dito. Sabi ni Dustin sa sarili. Tumingin muli si Dustin sa reincarnation token at naramdaman niyang lumubog ang kanyang puso. Ayaw niyang iwanan ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Gayunpaman, nang akma na niyang i-activate ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para pumunta. Isang malakas na puwersa ang nahulog mula sa langit at binalot siya. Ano ang nangyayari? Dahil sa pagkataranta, pinakawalan ni Dustin ang kanyang lakas. Sinusubukang palayain ang sarili. Gayunpaman, ang kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay para sa mahiwagang puwersa na naging dahilan upang siya ay hindi makakilos. Lumipad siya patungo sa altar na labag sa kanyang kalooban. Ito ay hindi maganda. Laminggalinga si Dustin sa paligid ngunit walang tumulong sa kanya. Maya-maya, lumapag siya sa altar. Nakatayo sa tabi ng mesang bato. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa lugar. Hindi pa rin kumikibo ang patay na monghe na nakayuko. Seryosong tumingin si Dustin sa reincarnation token sa stone table habang nagbibigay ito ng nakakasilaw na ilaw.
At ang mga spatial rune ay lumitaw mula dito, na pumailang lang sa kalangitan. Kahit anong pilit niya, hindi tumugon ang reincarnation token. Nakatayo si Dustin sa tabi ng stone table. Hindi makagalaw. Walang nagsalita. Isang nakakatakot na kapaligiran ang bomb-alot sa altar. Nakaramdam ng lamig si Dustin sa kanyang gulugod. Gusto niyang makatakas ng husto. Ngunit ni isang daliri ay hindi niya magawa. Ilang sandali pa, binasag ng monghe ang katahimikan. Binata, nakatakdang makuha mo ang iyong mga kamay sa number 9 token. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Lahat ng ito ay nakasulat sa mga bituin. Kahit ang lumikha ay hindi ito mababago kung gugustuhin niya. Ngayong nahanap mo na ang token. Ito ay sa iyo. Alagaan itong mabuti. Marahil ito ay magdadala sa iyo ng swerte. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Dustin. Ako ay nagkamali. Hindi ko siya kaaway. Marahil ito ay dahil mayroon akong reincarnation token. Ayon sa monghe, ang reincarnation token na ito ay tinatawag na number 9 token. Binanggit pa niya ang daan ng reincarnation at ang 18 reincarnation guard. Ang aking reincarnation token ay dapat na may higit pang mga lihim na hindi ko alam. Napaisip si Dustin sa sarili. Ang daan patungo sa reinkarnasyon ay gumuho. Ang pinakamataas na kaliwanagan ay hindi pa kompleto. At iba pa, ang wakas ay naging hindi na-access. Napakahirap noon. Umalangaw-ngaw sa tainga ni Dustin ang mabigat na buntong hininga ng monghe. Sir, totoo ba na mayroong lugar na tinatawag na Shore of Rebirth na umiiral doon? Anong klaseng lugar te? Nang marinig ang buntong hininga ng monghe, hindi napigilan ni Dustin na magtanong. Ang kabilang mundo ay hindi na ang kabilang mundo. At ang reincarnation ay hindi na ang reincarnation. Ito ay nawala ng tunay na kahulugan at nawala sa limot dahil naging matigas ang ulo ng mga tao. Hanapin mo, sagot ng monghe. Puno ng lungkot at pagkabigo ang boses. Natarante si Dustin. Hindi iyon ang sagot na gusto niyang marinig. Ang katotohanan ay napakasimple. Huwag isipin ang tungkol sa Shore of Rebirth bilang isang bagay na masyadong komplikado. Muling nagsalita ang monghe na para bang inaasahan niyang hindi maiintindihan ni Dustin ang kanyang mga sinasabi. Gayunpaman, hindi ito nakatulong. Dahil mas nalilito si Dustin. Matapos itong pag-isipang mabuti, naghinala na siya na ang monghe na ito ay ayaw magbunyag ng anumang lihim tungkol dito. Ang Shore of Rebirth, sa pag-iisip nito, huminto siya sa pagtatanong. Kumbinsido na ang monghe ay hindi na nagpapaliwanag pa. Sige lang, alagaan mong mabuti ang iyong number 9 token. Bilin ng monghe, ang ganda niya, hindi niya sinasadyang pahirapan ako. Bulong ni Dustin sa loob-loob. Pinahahalagahan pa rin niya ang kabaitan ng monghe sa kanya. Ang monghe ay tunay na misteryoso. Sinisigurado na hindi magbahagi ng anumang impormasyon na hindi naman kailangan. Ibinahagi. Nahulaan ni Dustin na marami siyang alam na mga sikreto na maaaring maging kagulat-gulat upang magdulot ng takot kong. Alam ng mga normal na nilalang. Bukod dito, tiyak na siya ay isang napakalakas na Panginoon noong siya ay nabubuhay pa. Hindi nakipagkasundo si Dustin na umalis na walang dala. Maaari ba akong makakuha ng isang bagay tulad ng isang regalo o palabas sa monghe na ito? Siya ay nagtaka. Ahem. Sir, masyado akong mahina. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang gawaing protektahan ang number 9 token gamit ang mga kakayahan na mayroon ako. May maituturo ka ba sa akin? Kahit ano. Sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob si Dustin at maingat na nagtanong. May ituturo sa'yo. Nang marinig ang iyong narinig ni Dustin. Nagulat siya. Opo, sir. May alam po ba kayong mga nawawalang paraan ng paglilinaw at mga lihim na kasanayan na maibabahagi ninyo sa akin? Kung kayo, turuan mo ako ng ilan sa kanila. Magsasanay ako ng husto at pagbutihin ang aking lakas. Upang may sigaw ako ang gawain ng pinuprotektahan ng mabuti ang number 9 token. Saad ni Dustin sabay tapik sa dibdib. Ang monghe na ito ay tila nabuhay ng matagal. Matagal na ang nakalipas. Magugulat ako kung hindi niya naiintindihan ang anumang kahanga-hangang pamamaraan ng paglilinaw at mga lihim na kasanayan sa kanyang kapanahunan. Hindi natin alam ngayon.
Kung matuturuan niya ako ng ilan sa mga ito, malaki na ang pakinabang nito. Nagtataka si Dustin. Oh, medyo nagulat ang monghe. Nagkataon lang silang nagkita, pero gusto na ng lalaking ito na ituro sa kanya ang isang bagay. Iyon ay medyo matapang sa kanya. Muli na namang naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa. Sa mahabang panahon, hindi nagsasalita ang monghe. Siguro masyadong assuming at impolite ang request ko. Baka naiinis siya sa matapang kong hiling. Nagsimulang magsisi si Dustin na masyadong prangka sa paghingi ng pabor sa monghe. Para sa isang magsasaka, ang mga pamamaraan at lihim na kasanayan na ginamit niya sa paglilinang ay ang pinakamahalaga. Sa pangkalahatan, walang gustong ituro ang mga ito sa iba ng ganoon kadali. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagsalita ang monghe. Binasag ang katahimikan. Karamihan sa mga pamamaraan na aking nilinang ay mga kasanayan sa Budismo. At hindi ito angkop para sa iyo. Ngunit dahil mayroon kang reincarnation token, may ituturo ako sa iyo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng paraan ng paglilinang na iyon. Ginoo, malakas na bulalas ni Dustin. Tuwang-tuwa sa sinabi ng monghe. Batay sa kanyang nakita, masasabi ni Dustin na ang lakas ng monghe ay lampas sa imahinasyon. At ang lihim na pamamaraan na itinuro niya ay dapat na napakalakas. Dinala tayo ng tadhana para magkita dito. Sa mga prinsipyo ng Budismo, ang kapalaran ang pangunahing salik ng lahat. Masasabi nating ginabayan ka ng tadhana sa akin para may maituro ako sayo. Siguro ito ang nakatadhana na mangyari. Kung saan, hindi mo na kailangang magpasalamat ng sobra. Mabagal na sabi ng monghe. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang uri ng makikinang na kaalaman sa Budismo na engrandi at sagrado. Si Dustin ay nag-practice noon ng Budismo at may kaunting alam tungkol sa ilan sa mga teorya nito. May sense ang sinabi mo. Sir, I agree with you. Ang kapalaran ay gumagabay sa lahat at sa lahat patungo sa kanilang kapalaran. Bulong ni Dustin habang tinatango ang ulo bilang pagsang-ayon at papuri. Ang mga salita ng monghe ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Well, mukhang mayroon ka ring ilang karunungan tungkol sa Budismo. Sa kasamaang palad, mayroon ka na. Nilinang ang iba pang mga pamamaraan at ang iyong kaukulang mga tagumpay ay medyo malalim at advanced. Bilang resulta, labis kang naapektuhan ng lahat ng uri ng batas at pinakamataas na kaliwanagan ng mortal na mundo. Kung magbabago ka para linangin ang ating Budismo, mahihirapan kang makakuha ng anuman kahangahangang mga nagawa. Kung hindi, maaari kong isaalang-alang ang pagpasa sa aking pamamaraang Budismo sa iyo. Well, gaya nga ng sinabi ko, iba na lang ang ituturo ko sa iyo. Isang bagay na may kaugnayan sa reincarnation. Sabi ng monghe kay Dustin. Nakonsensya sa pagtalikod ni Dustin sa nakakaawang tono. Nang matapos siyang magsalita, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa ulo ng monghe at agad na tumusok papunta sa soul sea ng Dustin. 1/3. Ang pamamaraang Budista. Oh, may isa pa akong ideya. Nang marinig ang mga salita ng monghe, biglang nagkaroon ng magandang ideya si Dustin. Sir, kilala ko po yung dalawang babae. Pareho silang may crystal Buddha bodies. At nagsasanay sila ng pamamaraang Budista sa buong panahon na ito. Sa palagay ko ay perpekto sila para sa paglilinang ng iyong pamamaraang Budismo. Sabi ni Dustin na may pananalig. Alam niya na kapwa sina Ivy at Sue ay nagsasanay ng Budismo. Kung makukuha nila ang mana mula sa monghe, sila ay lubos na makikinabang dito. Kaya naman naglakas loob si Dustin at iminungkahi sa monghe na turuan niya ito. Pamamaraan ng Budismo sa dalawang batang babae. Ano? Crystal Buddha body. Bueno. Ang ganitong uri ng pangangatawan ay talagang angkop para sa likas na paglinang ng Budismo. Gayunpaman, ang mga nilalang na may ganoong pangangatawan ay napakabihirang. Bihira akong makatagpo. Kahit sa aking panahon. Sigurado ka ba na ang dalawang babaeng sinasabi mo talagang nagtataglay ng Crystal Buddha bodies? Naging interesado ang monghe matapos marinig ang rekomendasyon ni Dustin. Sir, mas mabuti na tingnan mo sila. At pagkatapos ay gumawa ka ng iyong sariling paghuhusga.
Kung gayon maaari mo, magpasya kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Agad na sagot ni Dustin. Pagkatapos, sa kanyang isip, naglabas siya ng 2 daloy ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa sa magparami ng mga larawan ni na Ivy at Sue. Nagawa niyang magpakita ng mga projection na kamukhang kamukha nila, both in appearance and in aura. Dahil sila ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pamilyar na pamilyar si Dustin sa bawat pulgada at bawat sulok nila. Mga katawan. Oo, tama ka. Mayroon silang crystal Buddha bodies. Well, hindi ko inasahan na ang ganitong bihirang Buddhist na katawan ay matagumpay na namamana. At mayroong 2 sa sila. Sila talaga ang pinakaangkop para linangin ang Budismo. Komento ng monghe. Tapos tumahimik ulit siya. Katulad ng dati. Matagal siyang hindi umimik. Alam ni Dustin na seryoso niyang pinag-iisipan ito. Kaya tahimik niyang hinintay ang kanyang huling desisyon. Bueno. May kasabihan sa Budismo na ginagabayan ni Buddha ang mga itinalagang tao ang mga pinili. Ngayon, nakikita na mayroon silang crystal Buddha bodies. At binanggit mo ang mga ito sa akin ng nagkataon. Sa tingin ko, si Lady Fate ang nag-ayos ng lahat ng ito. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Mabuti, ipapasa ko sa kanila ang aking pamamaraang Budismo. Sa wakas, nagsalita ang monghe at sinabi ang lahat ng kailangang sabihin. Salamat sir. Tuwang-tuwa si Dustin na makuha niya ang pamamaraan ng Buddhist ng monghe sa ngalan ni na Ivy at Sue. Sa ito, sigurado siyang magkakaroon sila ng walang limitasyong mga tagumpay sa hinaharap. Ang monghe na nasa harapan niya ay isa lamang talagang bangkay na naiwan. Na may ilang natira, malay, madali niyang supilan ang isang malagoverning na Diyos. Mahirap isipin kung gaano siya kalakas noong siya ay nasa pinakamataas na kalagayan. Ang pag-iisip lamang ng napakalakas na kapangyarihan ay maaaring magpatinggal sa anit ng isang tao. Malaking tulong ito. Kahit na isang pagpapala para kina Ivy at Sue na maturuan ng mataas na grado na mga pamamaraan mula sa gayong makapangyarihang Panginoon. May nakalagay na Buddhist na kasulatan sa mesa. Ibalik mo at ibigay mo sa kanila. Itinatala nito ang lahat ng pamamaraang Budismo na aking isinagawa sa aking buhay. Hayaang basahin nila ito at dahan-dahan silang unawain. Kung gaano nila kayang intindihin at, Master, ito ay nakasalalay sa kanilang mga talento at nagagawang matuto. Bilin ng monghe kay Dustin. Whoosh! Sa isang mabilis na galaw. Biglang tumalon ang Buddhist na kasulatan sa mesang bato at lumipad papunta sa Dustin. Salamat sir. Nagpasalamat ulit si Dustin sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang Buddhist na kasulatan gamit ang 2 kamay at maingat na inilagay ito. Malayo. Lahat tama. Mas mabuting umalis ka sa mundong ito sa lalong madaling panahon. Ito ang pahingahan ng mga banal na Diyos at hindi sila dapat istorbohin. Hindi mabuti para sa anumang buhay na nilalang na manatili dito ng masyadong matagal. May kakaibang mangyayari sa mga iyon, na hindi gumagalang sa opinyong ito. Binalaan ng monghe si Dustin. Ano naman sa'yo sir? Curious na tanong ni Dustin. Patay na ako. This is the best place for me to stay. Sagot ng monghe. Tapos walang tunog. Kahit anong pilit ni Dustin na magtanong pa sa monghe. Wala siyang nakuhang sagot. Wag na po, sir. Salamat po sa pagtuturo sa akin ng mga kasanayang ito. Yumuko ng malalim si Dustin sa bangkay para ipakita ang pasasalamat at saka siya tumalikod para umalis. Ang nagpahinto sa kanyang paglakad ay ang tunog ng hiyawan na nagmumula sa direksyon ng Millstone of Reincarnation. Nagkaroon ng ilang sandali ng paghinto at pagkatapos ng Millstone of Reincarnation ay naglabas ng isang alon ng misteryoso. Enerhiya na naging mga ulap ng ambon ng dugo ang higit sa 10 banal na Diyos. Ang isa sa mga biktima ay isang semi-governing god. Nagsimula ito ng stampede habang sinubukan ng ibang mga Diyos na makawala. O, tao, sa tingin ko, mas mabuting itigil ko na ang pang-iistorbo sa mga patay na divine god. Kailangan kong makaalis dito. Walang pag-aalinlangan. Ni Dustin ang kanyang kakayahan sa ginamit ng katawan at nagmamadaling umalis sa mundong ito. Whoosh! 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 Sa sandaling siya ay nakarating sa labas ng mundo.
Mas maraming mga master ang sumama sa kanya. Humihingal ng husto. That was so close. This world is full of dangers. Nawala ang takot sa kanilang lahat na parang isang maputlang maskara. Ang isang semi-governing na Diyos ay napinsala at isang semi-governing na Diyos ang napatay sa mundong iyon. Nasaksihan din ni Dustin ang higit sa 10 tunay na banal na Diyos na napahamak. Ano ang mali sa kataas-taasang sansinukob na ito? Walang buhay na nilalang. Kayamanan. O kayamanan. May panganib lamang sa bawat sulok. Sabi ng isang banal na Diyos. Buntong hininga. Noong una silang pumasok sa lugar na ito. Lahat sila ay nasa mataas na espiritu. Ngunit ngayon, sila ay natakot at pagod. Walang buhay na nilalang at oras. Espasyo, batas, at lahat ng iba pa ay nagyelo doon. Natahimik ang buong universe. Ang hirap huminga doon. Bago pumasok, hinulaan ko na ang pinaka-universo na ito ay mapanganib at masama. Sabi ni Stein, Sir, ang galing mo. Puri ng ibang mga master habang nakatingin kay Stein na may paghanga sa kanilang mga mata. Sinundan ito ni Stein ng mabigat na mungkahi na lisanin ang kataas-taasang sansinukob. Gayunpaman, binaliwala ito ng kanilang semi-governing na mga Diyos. At pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang gawin ito. Ipagpatuloy ang paggalugad sa kataas-taasang universo. Ang iba pang tunay na banal na mga Diyos ay kumuha ng mga utos mula sa mga semi-governing na mga Diyos kaya lahat sila ay sumunod sa kanila. Kusang loob. Halika, magpatuloy tayo. Sabay-sabay na sabi ng mga semi-governing gods habang pinamumunuan nila ang daan. Nagsimula silang lahat. Naglalakad si Stein sa likod. Umiling-iling. Sa sumunod sa ilang oras, sunod-sunod silang nilampasan ang mga tahimik na kontinente, bituin, at mundo. Ang lahat ng mga lugar na ito ay may isang bagay na karaniwan. Walang palatandaan ng mga buhay na nilalang. Tingnan mo, may ilog at tulay doon. Bulalas ng isang banal na Diyos, na itinuro ang espasyo sa harapan nila. Napatingin ang iba kung saan siya nakaturo at nakita ang isang kulay abong tulay na nakasabit sa isang ilog. Napakalawak ng ilog kaya hindi nila makita ng malinaw ang kabilang panig nito. Ang tubig ay tinta at mabagal na umaagos. Hindi ito gumawa ng kahit na anong tunog habang umiikot. Tumama sila sa dulo ng kalsada at huminto sa harap ng tulay. Anong nangyayari? Hindi ba ito ang Death River ng Underworld? Sigaw ng isang banal na Diyos. Hindi ito ang Death River. Sa paghusga sa aura na ibinibigay nito, ito ay mas mapanganib kaysa sa Death River. Sabi ng isang semi-governing god ng Underworld habang umiiling. Nagbibiro ka talaga. Paano natin ito tatawid kung mas delikado? Sumama sa kanya ang mga banal na Diyos sa pag-iling ng kanilang mga ulo. Ngunit ang ilog na ito ay katulad ng Death River sa ating Underworld. May kakaiba akong pakiramdam na matagal nang umiral ang ilog na ito. Dapat itong mas matanda kaysa sa ating Death River. Maaaring ang Death River ay isang kopya ng ilog na ito. Tanong ng semi-governing god ng Underworld habang pinagmamasdan ang ilog na may pag-iisip. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng karagdagang pagkalito sa karamihan. Ang Death River ay isang kopya nito. Paano ito magiging posible? Naisip nila sa kanilang sarili. Tingnan mo, may mga salitang nakaukit sa dulo ng tulay. May sumigaw sa malalim na boses. Lumingon ang mga mata sa direksyong iyon at nabasa nila ang mga salita. Reincarnation Bridge. Reincarnation Bridge. Hindi ko pa narinig ito. Nalilito ang iniisip ng mga banal na Diyos. Kasali ba ang tulay na ito sa proseso ng reincarnation? Napakahiwaga ng reincarnation. Wala akong masyadong alam tungkol dito. At may sementadong daanan sa tapat. Sabi ng isang banal na Diyos. Na nakaturo sa malayo. Napatingin ang iba doon at tumango. Sa kabilang panig ng ilog ay isang mahaba at paliko-liko na landas at walang nakakakita kung saan ito patungo. So ibig sabihin ba iyan ang daan ng reincarnation? Itinuon ni Dustin ang kanyang mga mata sa landas sa kabilang gilid ng tulay at inalala kung ano ang mayroon ang namatay na monghe. Sabi sa kanya, ang itim na ilog ay hamarang sa kanilang daanan kaya, kung gusto nilang magpatuloy sa paglipat,
Kailangan nilang tumawid sa Reincarnation Bridge. Gayunpaman, nag-alinlangan sila. Ang tulay ay nakakatakot at ang panginginig ay dumudulas sa kanilang mga gulugod. Ano ang dapat nating gawin? Mga Ginoo, ang lahat ay tumingin sa semi-governing na mga Diyos ng may pag-asa. Samantala, nag-alinlangan na nagtinginan ang mga semi-governing God sa isa't isa. Bantayan mo ako, mauuna na ako. Nagboluntaryo ang isang semi-governing na Diyos ng lahi ng demonyo. Napabuga ng dibdib. Naglakad siya papunta sa Reincarnation Bridge. Ngumiti siya at alertong tumungo sa tulay. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang kanyang paa sa tulay. Ang espasyo sa itaas ng tulay ay nagsimulang yumanig ng husto. Mula sa gitna ng tulay, isang anino ng mahabang sable ang bumungad. Ang saber ay simple at luma, at nagbigay ito ng mahiwagang aura. Napabuntong hininga ang lahat nang makita ang dalawang salita na nakasulat dito na Reincarnation Saber. Whoosh! Ang sable ay tumakbo pasulong, na naging dahilan ng pagdock ng semi-governing na Diyos mula sa lahi ng demonyo. Nilumpasan siya nito. Itinuon ng lahat ang kanilang mga mata sa anino ng sable. Mukhang mabagal, ngunit nang atras na sana siya para iwasan ito ay naabutan siya nito. Nataranta. Ibinuka ng semi-governing God ang kanyang bibig at isang itim na garapon ang lumipad na palabas. Lumaki ang garapon habang pumailan lang ito sa hangin. Pagkatapos, naghagis siya ng espada na nagpapadala ng masamang aura na kumalat papunta sa anino ng saber. Isang pitong palapag na pagoda ang lumipad sa kanyang bibig at nakakabinging hiyawan ang nanggaling sa loob nito. Ang tatlong bagay ay magulong magic treasure. Tinamaan ng anino ng sable ang tatlong magulong kayamanan ng mahika, at naging sanhi ng pagsabog ng mga ito. Mga bula. Matapos tanggalin ang mga sagabal ay nagpatuloy ito sa paglapit sa kanya. Damn it! Sigaw ng semi-governing God ng lahi ng demonyo. Para maiwasang mapatay, binato niya ito ng malakas na suntok. Boom! Pumutok ang kanyang kamao nang mahawakan nito ang anino. Pagkatapos, ang anino ng sable ay tumama sa kanyang katawan. Nang walang ibang pagpipilian, pinili ng semi-governing na Diyos na isakripisyo ang kanyang braso. Basag. Ang hiwa ay nagpabagsak sa kanyang buong braso sa lupa. Pagkatapos ay sinunog niya ang kanyang demonyong esensya ng dugo at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Sa wakas, nagawa niyang makalayo. Galit na pinutol ng anino ng sable ang kanyang braso at bumalik sa espasyo sa itaas ng Reincarnation Bridge bago mawala. Wala pang nakakaintindi sa nangyari. Sa lugar kung saan tumakbo ang semi-governing God ng lahi ng demonyo. Napaluhod siya at napaungol at sumigaw sa kanyang putol na braso. Ang mga kakaibang batas ay naninira sa kanyang laman at dugo, na pumipigil sa kanyang braso. Muling nabuo. Ang sakit ay halos hindi mabata. Nang tila hindi na ito maaaring lumala. Ang mga kakaibang batas ay nagsimulang tumago sa kanyang katawan mula sa mga sugat sa kanyang putol na braso. Fuck off. Damn it. Leave me alone. Ang semi-governing na Diyos ng lahi ng demonyo ay umungal. Pagkatapos ay itinaas niya ang natitirang palad at tinadtad ang katawan sa dalawang bahagi. Parang bumulwak ang dugo sa kanya. Isang ilog. Inabandonan niya ang kalahati ng kanyang katawan na pag-aari ng kanyang putol na braso. Bumagsak ito sa lupa at lumiko. Abo sa isang segundo. Ang kanyang magandang kalahati ay dumapo sa lupa at nakahinga ng maluwag. Sa isang iglap, nagsimulang mag-regenerate ang kanyang katawan. Nang muli siyang tumayo ay mapotla ang kanyang balat at hindi pa rin pantay ang kanyang paghinga. Huminga siya ng malalim. Nakatingin sa anino ng mahabang sable sa itaas ng Reincarnation Bridge na may nakakatakot na mata. Sa sobrang takot niya ay napabuntong hininga siya saglit. Nagsisi siya na nagboluntaryong maging unang tumuntong sa Reincarnation Bridge. Dahil sa kanyang pagmamadali, muntik na siyang mawala ng buhay. Walang paraan na hindi iyon ang daan ng reincarnation sa kabilang panig. Masyadong delikado ang tulay. Sinusubukan tayo nito. Tulad ng pagsubok sa mga Diyos noong unang panahon. Hindi nila ito natapakan ng hindi handa. Paliwanag ni Stein na nakatingin din dito ng nanlalaki ang mga mata. Nanginginig pa ang buong katawan niya sa mga pangyayari. Nakita,
Nagulat si Dustin nang marinig iyon. Kung may hinala si Stein. Malamang na totoo iyon. Pagkatapos ng lahat, siya, maaaring makita ang hinaharap at alam niya ang maraming bagay. Naputol ang pag-iisip ni Dustin ng reincarnation token na nagsimulang lumiwanag at nangingibabaw. Kanyang bulsa, tila may isang bagay sa kabilang dulo ng tulay na nagpapatawag ng reincarnation token. Ngunit sa kaginhawaan ni Dustin, ang reincarnation token ay hindi lumipad sa pagkakataong ito. Nakipag-ugnayan si Dustin sa reincarnation token, at agad itong tumahimik. Iyan ba talaga ang daan ng reincarnation? Tanong ni Dustin nang ganap na kumalma ang reincarnation token. Ang lugar na ito ay kung saan nagpapahinga ang mga namatay na Diyos. Ang reincarnation bridge at kalsada ng reincarnation. Nasa harapan namin silang dalawa. Ang pinaka-universo ay masyadong mapanganib. Iyon ay isang bawal na lugar para sa aming mga buhay na nilalang upang galugarin. Sa aking palagay, mas mabuting umalis na tayo rito sa lalong madaling panahon. Kung ipagpapatuloy natin ang ating paggalugad, maaari tayong mawalan ng buhay. Seryosong sabi ni Stein. Sa pagkakataong ito, hindi tumutol ang semi-governing gods. Lahat sila ay tumingin sa reincarnation bridge at ang anino ng mahabang sable sa himpapawid na may madilim. Mata, sige, kalimutan na natin. Tama ka, Master Stein. Mas matalinong umalis, sabi ng semi-governing god ng lahi ng demonyo. Ayaw na niyang ipagsapalaran pa ang buhay niya. Naunawaan niya na maswerte siyang nabuhay noong una. Walang paraan na sasayangin niya ang kanyang pangalawang pagkakataon. Okay, let's live. Sa wakas, tumango ang iba pang semi-governing god bilang pagsang-ayon. Ang kanilang lakas ay halos kapareho ng sa semi-governing god ng lahi ng demonyo. Sa makatuwid, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong matalo ang anino ng mahabang sable. Pagkatapos nilang magkasundo, sabay-sabay na umatras ang grupo ng mga tao. Sa wakas, lumabas sila sa kataas-taasang universo at bumalik sa Ninth Evil Valley kung saan ang pinakamataas. Natagpuan ang universo, kinailangan nilang ipaglaban ang kanilang paraan. Ngunit pinagsama-sama, nagawa nila ito. Nakatayo sa labas ng Ninth Evil Valley. Ang lahat ay tumingin pabalik sa pinakamataas na universo na may kalungkutan. At kaunting pananabik, bago pumasok, nag-isip sila, doon sila mabubuhay at makapagtanim. Gayunpaman, ang lahat sa malaimpyernong lugar na iyon ay wala sa kanilang inaasahan. Tanging ang mga namamahala na Diyos ang may kakayahang malaman ang katotohanan ng kataas-taasang sansinukob. Sabi ng isa pang semi-governing god pagkatapos ng maingat na pag-iisip. Oo, tama ka. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula na silang umalis, kahit na medyo nag-aatubili pa rin sila. Hindi ko alam kung ang landas na iyon ay talagang daan ng reincarnation. Ayon sa monghe, ang daan ng reincarnation ay sarado. Hindi na muling bubuksan hanggang sa pagbabalik ng 18 reincarnation guard. Ang reincarnation token sa aking kamay ay ang pangsyam. Parang may kinalaman sa kalsada ng reincarnation. Hindi nagtagal. Si Dustin na lang ang naiwan sa lambak at mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Sa kataas-taasang sansinukob, mayroong isang lugar para sa lahat ng nahulog na mga Diyos upang magpahinga sa kapayapaan. Sa Divine Beings, mundo sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Mayroon ding isang lugar para sa lahat ng namatay na mga Diyos upang magpahinga. Sa kapayapaan, may koneksyon ba ang mundo ng Divine Being sa daan ng reincarnation? Tanong ni Dustin sa sarili. Gayunpaman, alam niya na imposible para sa kanya na malaman ang lahat ng mga tanong na ito sa kanyang sarili o sa loob. Sa mga susunod na oras, babalik ako at pag-iisipan ko pa mamaya. Kumuha si Dustin ng isang airship at tumulak pabalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. 2 araw siyang nakarating. Pagdating niya doon, ang una niyang ginawa ay maglakbay patungo sa kawalan kung saan ang daigdig ng Divine Being ay dating. Ito ay walang laman bilang. Sinuri ito ni Dustin. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin sa pangalawang pagkakataon.
Dahil sa kasalukuyang antas ng kanyang espiritual na kahulugan, na dapat ay katumbas ng isang semi-governing na Diyos. Tansya niya, dapat maramdaman niya kung talagang nagtago ito sa isang lugar sa espasyong ito. Gayunpaman, sa pagkadismaya ni Dustin, wala siyang nakita sa kabila ng pagsuri nito ng maraming beses. Posible bang ang mundo ng Divine Being ay umalis sa 3,000 malaki at maliit na universo at nagpunta sa ibang lugar? Kung nangyari iyon, nasaan ang maliit na Infinity Beast? Nawala ang lahat ng bakas nito. Anong gagawin ko? Matapos gumugol ng napakaraming oras at dumating na walang dala, si Dustin ay napuno ng pagkabigo. Dahil walang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Bumalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Natagpuan niya ang lahat ng miyembro ng kanyang hukbong alyansa doon at dinala niya sila pabalik. Sinabi niya sa kanila na mula ngayon, ang punong tanggapan ng alyansa ay itatayo sa Fallen Immortal Cosmos. Mayroon siyang higit sa 10,000 banal na Diyos bilang kanyang mga alipin. At karamihan sa kanila ay pumupunta sa Fallen. Walang kamatayang cosmos. Ito ay magpapahintulot na magkaroon ng 10,000 mga banal na Diyos sa Fallen Immortal Cosmos. Natigilan si Kevin nang mabalitaan niyang nagbalik si Dustin ng napakaraming divine gods. Madali silang nagkaroon ng pinakabanal na mga Diyos sa lahat ng cosmos sa buong dagat ng Chaos. Masasabing ang Fallen Immortal Cosmos ay naging isa sa pinakamakapangyarihang cosmos. Ang dagat ng Chaos. Dustin, napakarami mong nagawa para sa Fallen Immortal Cosmos. Isipin mo na lang kung ano ang meron tayo sa nakaraan. Ay ang pinakamahina na cosmos sa dagat ng Chaos. Wala kaming anumang mga cultivator ng Divine Realm. Ngayon, ang ating Fallen Immortal Cosmos ay naging isang magulong sinaunang kaharian na may 10,000 mga banal na Diyos. Ito ay hindi kapanipaniwala. Puri ni Kevin. Totoo. Malayo na ang narating ng Fallen Immortal Cosmos. Sabi ni Dustin. Sang-ayon, ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paglipas ng mga taon ay napunta sa pagpapabuti ng kanyang tahanan at ang kanyang mga tao. Sa huling sandali, ang mga nilalang mula sa iba pang cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay sinusubukang lumipat sa Fallen Immortal Cosmos. Maraming mga banal na Diyos ang nakipagkaibigan sa akin na may layuning makapasok. Gusto rin nilang ipadala ang kanilang supling dito, bilang isang magulong sinaunang kaharian. Ang ating cosmos ay talagang sikat. Sagot ni Kevin na pilit pinipigilan ang malaking ngiti. Siyempre, sa Sea of Chaos, mas mababa lang ang universe grade ng magulong sinaunang kaharian kaysa sa kataas-taasang sansinukob. Ito ay isang perpektong lugar para sa mga banal na Diyos upang manirahan. Nakangiting sabi ni Dustin. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanggapin mo sila o tanggihan sila? Tanong ni Kevin. Tungkol sa mga banal na Diyos. Kung gusto nilang linangin ang Fallen Immortal Cosmos, hayaan silang pumasok, at malayang lumabas. Pagkatapos ng lahat, sila ang mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliit na universo. Ngunit para sa mga kabataang nilalang, gusto kong suriin mo ang kanilang mga kwalifikasyon at pumili ng mga mahuhusay. Manirahan at magtanim dito, sabi ni Dustin matapos mag-isip sandali. Okay, gawin natin ang sinabi mo. Tumango si Kevin. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dustin, wala pa rin kaming iba kung wala ka. Bumulwak si Kevin. Sa nakalipas na ilang taon, nasaksihan ni Kevin na lumakas si Dustin at ipinagmamalaki niya kung ano ang kanyang nakamit. Well, hindi lang ako. Lahat ay nag-ambag. Tutulungan nila ang Fallen Immortal Cosmos na maging mas mahusay sa hinaharap. Sagot ni Dustin na namumula ng mapagkumbaba. Nang huminto ang kanilang pag-uusap, may naramdaman si Dustin. Tahan na. May nangyayari kay Violet. Posible bang harapin na niya ang kanyang apotheosizing sentensya? Bulalas niya. Tumingin sa direksyon ng silid ni Violet. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay napakalakas na naiintindihan niya ang lahat sa bawat sulok sa isang cosmos o kahit isang pamayanan sa universo. Oo, mukhang malapit na niyang harapin ang apotheosizing doom.
Si Kevin ang master ng cosmos kaya agad siyang naalerto sa mga pagbabago sa loob nito. Pareho silang tumakbo patungo sa lihim na silid kung saan naglilinang si Violet ng palihim. Sa loob ng silid, ang malakas na enerhiya ay galit na umaalingaw-ngaw at dumadagendong. Bang! Bumukas ang pinto at isang magandang figure ang lumipad palabas. Nadama po sa mabituing kalangitan. Dahil ang Fallen Immortal Cosmos ay isa na ngayong magulong sinaunang kaharian na may malaking halaga ng espiritual. Enerhiya at advanced na batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Mas madaling mag-alaga ng mga banal na Diyos. Pumwesto sina Dustin at Kevin kung sakaling kailangan nilang protektahan si Violet. Pagkatapos ay lumitaw ang isang pulutong ng mga banal na Diyos upang manood. You're finally going to be a divine God. Violet. Hindi mo ako binaygo. Napangiti si Dustin habang pinagmamasdan ang matinding pagtutok sa mukha ni Violet. Dustin, sasailalim ba si Violet sa apotheosizing doom? Sumalubong sa kanya ang matamis na bango bago niya nakitang dumating sina Caroline, Ivy, at Sue. Oo, tama ka. Tumango si Dustin. Dustin. Isa pang mahihiyain na boses ang tumunog. At tatlong magaganda at maselang babae ang lumitaw sa hindi kalayuan. Sila ay si Sally at ang dalawa pang sirena. Lumayo sila kay Dustin. Namumula at nagbubulungan sa bawat isa sa buong oras. Girls, halika dito. Hindi siya mangangagat. Nakangiting bati ni Caroline sa kanila. May mga nahihiyang ngiti sa mga labi. Lumapit sila sa kanya. Nakikita ng lahat na may malalim na pagmamahal ang tatlo sa kanya. Alam din ito ni Dustin at naawa siya sa mga ito. Pero ngumiti pa rin siya para mas maramdaman nila. Komportable. Ang kanyang ngiti ay nagpapahinga ng husto sa tatlong sirena. Sa isip-isip nila, tinanggap na sila ni Dustin. Sa isa pang lugar sa mabituing kalangitan, isang malaking grupo ng mga kababaihan mula sa Ice Palace ang nakatayong magkasama. Naghihintay. Panoorin si Violet na pumasa sa apotheosizing doom. Kasama nila Isis at Winnie. Nang makita nila ang interaksyon ni Dustin at ng tatlong sirena, sinamantala ni Ice Queen ang pagkakataon. Para ulitin sa lecture sina Isis at Winnie at puno ng disappointment ang tono nito. Dapat matuto kayong dalawa sa tatlong sirena. Well, nakakailang lumapit sa kanya ng ganyan. Tingnan mo na lang mukha niya. Nahirapan sina Winnie at Isis na makipagtalo sa kanilang kaso. Kahit anong pilit nilang kumbansihin ang kanilang sarili na ipakita sa publiko ang kanilang pagmamahal kay Dustin. Nakaramdam lang sila ng sobrang kahihiyan na gawin ito. Kailangang maghintay. Boom! 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 Kasabay ng katahimikan ay bumabalot sa kanila. Ang langit ay napuno ng mga ulap at kidlat na umuungal at kumikislap. Malapit na ang thunderstroke doom. Boom! Sa wakas, nagsimulang bumagsak ang mga guhit ng kulog. Ang unang pagsubok ng apotheosizing doom. Ang thunderstroke doom ay nagsimula na sa wakas. Ibinuka ni Violet ang kanyang mga braso at marahas na enerhiya ang bumulwak sa kanyang katawan. Ito ay tinangay na parang umaalingaw-ngaw na mga ilog. Swish! 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 Bigla na lang. Ang mga anino ng siyam na malalaking buntot ng fox ay bumaril mula sa kanyang likuran. Na umindayog sa lahat ng direksyon. Ang siyam na buntot ay ang simbolo ng nine-tailed demon fox race. Boom! 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 Tinulungan nila siyang labanan ang mga pag-atake. Sa pagtataka ng lahat, si Violet ay nakaharap sa kanya na kulay na kulog. Karaniwan, kapag ang mga nilalang ay sumailalim sa apotheosizing doom, hahaharapin nila ang tatlong kulay. Kulog. Kung mas malaki ang kanilang talento, mas maraming kulay ang lilito sa mga Thunderbolt. May 4 na kulay, 5 kulay, 6 na kulay, 7 kulay, at iba pa. Ang 9 na kulay na Thunderbolt ay mas malakas kay Violet kaysa sa kanyang hitsura. Ang ilang mga henyo ay haharap sa pambihirang 18 kulay na Thunderbolt. Tulad ni Caroline. Well, hindi masama. Tumingin si Dustin sa 9 na kulay na kulog na bumabagsak mula sa langit at nakangiting tumango. Pagkaraan ng isang araw, matagumpay na naipasa ni Violet ang Thunderstroke Doom. At naging maayos ang buong proseso.
Madali para sa kanya. Nagsimula ang ikalawang pagsubok. Ang Myriad Law Power Tribulation. Ang lahat ng uri ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay naglilikha ng isang higanting Pogan. Pagkatapos, ang Pogan, sinipsip si Violet sa loob. Ang pagsubok ay mangyayari sa loob at walang sino man sa labas ang makakaalam kung ano ang kalagayan niya. Hindi nila siya matutulungan. May hallucination bead si Violet. Papasa siya sa pagsusulit na walang problema. Maraming beses nang ginamit ni Dustin ang butil na ito at nakuha niya ito sa hindi mabilang na mga malagkit na sitwasyon. Ang hallucination bead ay naglalaman ng isang napaka-advanced na batas ng ilusyon. Na isang uri ng orihinal na magulo. Batas. Oo naman. Makalipas ang 2 araw, nagtagumpay si Violet na malampasan ang Myriad Law Power Tribulation. Pagkatapos, nagsimula ang huling pagsubok, ang Internal Demon Tribulation. Ito ay dapat na ang pinakamapanganib na pagsubok. Sa pangkalahatan, ito ay magtatagal ng pinakamahabang oras. Gayunpaman, nalampasan ito ni Violet sa loob ng ilang oras. Inosente yata si Violet at walang masyadong nakakagambalang pag-iisip. Kaya ang Internal Demon, hindi naging mahirap para sa kanya ang paghihirap. Nakangiting komento ni Dustin. Guro, sa wakas naging Diyos na ako. Masigla si Violet habang naglalakad papunta kay Dustin. Congratulations, Violet. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dustin. Maging si Sue ay hindi maiwasang matuwa. Violet, Divine God ka na rin ngayon. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit si Violet. Lumapit din ang lahat ng ibang babae para ibigay kay Violet ang kanilang pakiramdam. Haha! Mayroon tayong isa pang banal na Diyos na ipinanganak at lumaki sa ating fallen immortal cosmos. Malakas na tawa ang bumungad kay Kevin dahil sa sobrang saya para kay Violet. Marami pang mga banal na Diyos ang naghihintay din sa kanilang pagkakataon upang mabatiin si Violet. Ang isang dahilan ay ang isa na naging banal na Diyos ay mula sa pinakamakapangyarihang grupo sa 3. Libong malaki at maliit na universo at hindi maiiwasang maakit ang atensyon ng lahat ng nilalang. Isa pa ay alam nilang lahat na kaibigan ni Dustin si Violet. Dahil dito, sinamantala nilang lahat ang pagkakataon na batiin siya sa pagtatangkang magkaroon ng magandang relasyon. Violet, mula ngayon, dapat mong responsibilidad ang responsibilidad na protektahan ang 3,000 malaki at maliit. Mga universo. Ito rin ang pangako ng lahat ng mga banal na Diyos. Lahat ng ordinaryong nilalang ay namumuhay na ngayon ng mapayapang buhay sa bawat cosmos ng 3,000 malalaking at 2/3 maliliit na universo. Ito ay dahil sa proteksyon na ibinigay ng bawat banal na Diyos. Ngumiti ng malapad si Althea at hinawakan ang kamay ni Violet. Tatandaan ko yan, Master Althea, sagot agad ni Violet. Malalim na ang gabi bago nawala ang masayang kaguluhan at tuluyang naghiwa-hiwalay ang lahat. Violet, ilang araw na lang aalis na tayo papuntang Heaven Beast Valley. Sisiyasatin namin kung nasaan ang iyong 9-tailed demon fox race. Biglang sabi ni Dustin kay Violet. Master, naalala mo pa? Nagliwanag si Violet sa tuwa. Paano ko makakalimutan? Violet, lagi mo akong maaasahan. Binigyan siya ni Dustin ng isang ngiti. Master, salamat. Ang bait mo naman. Ang bawat salita ni Violet ay puno ng tunay na pasasalamat at sinubukan niyang suntukin si Dustin para bigyan siya ng malaking pasasalamat. Yakap. Pero nagulat si Dustin sa biglaang takbo niya. Kusang lumabas ang enerhiya sa kanyang katawan at naging imposible para kay Violet na umusad ng 1 pulgada. Halika, Master. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi kita sasalakayin. Tumugon si Violet na may namumuong mapaglarong pout sa kanyang mga labi. Isang nahihiyang pamumula ang lumitaw sa pisngi ni Dustin. Ihanda mo ang sarili mo. Ilang araw na lang aalis na tayo. Nagmamadaling iniba ni Dustin ang topic. Okay, I see. Umalis si Violet nang hindi na nagsalita pa. Dahil siya ay naging isang Diyos. Kailangan niya ng oras upang pagsamahin ang kanyang antas. Ivy and Sue, come here. May dala ako sa inyo. Iniabot ni Dustin sa kanila ang isang Buddhist na kasulatan. Wow! Nagulat at natuwa si Ivy at Sue.
Mula sa kanilang mga pandama lamang. Maaari nilang sabihin na ang banal na kasulatan ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang pamamaraan ng Budismo. Natural. Nakaramdam sila ng matinding pananibik para dito. Hindi may tatago ang kanilang pagnanasa lalo na noong kinuha nila ang kasulatang Budista sa kanilang mga kamay. Ang nakasisilaw na kinang ng Buddhist na ilaw ay kumikinang mula sa kanilang mga katawan at ang tunog ng pag-awit kay Buddha. Napuno ang bawat sulok ng lugar. Dustin, napakamahal ng Buddhist na kasulatang ito. Saan mo ito nakuha? Hindi maiwasang magtanong nina Ivy at Sue. Mahabang kwento. Magpapaliwanag ako mamaya kapag nakakuha ako ng oras. Sa ngayon, mas mahalaga na pag-aralan mo itong mabuti. Ngumiti ng mahina si Dustin sa kanila. Dahil ang mga kaganapan sa kataas-taasang cosmos ay masyadong kakaiba. Mahirap na malinaw na ipaliwanag ang lahat. Maikling panahon. Okay lang. Naiintindihan namin. Sumang-ayon sina Ivy at Sue sa masunuring tango. Bawat isa sa kanila ay siniil ng malambot na halik sa pisngi ni Dustin. Pagkatapos ay umalis sila upang linangin ang kasulatang Budista sa pag-iisa. Si Dustin, kasama si Caroline at ang tatlong sirena, ay bumalik sa Flame Holy Land. Punong tanggapan. Matapos ang halos isang buong araw kasama ang kanyang mga magulang. Pumasok si Dustin sa kanyang lihim na silid upang magtanim. Ang monghe ay hindi lamang nagbigay kay Dustin ng isang Buddhist na kasulatan. Ngunit itinuro din niya sa kanya ang isang natatanging kasanayan na iyon. Tila may kinalaman sa reincarnation. Sa ngayon, binalak ni Dustin na maglaan ng ilang oras sa pag-aaral nito. Sa lihim na silid, paulit-ulit na isinasabuhay ni Dustin ang lihim na kasanayan. Sa kalaunan, natuklasan niya na ang lihim na kasanayan ay nauugnay sa batas ng oras, batas ng espasyo, at maging ang batas ng buhay. Maging si Dustin ay hindi maiwasang mabigla sa kanyang natuklasan. Maraming mga advanced na batas ang nakapaloob sa kasanayang ito. Ang ilan sa kanila ay napakahiwaga na hindi pa nabalitaan ni Dustin ang tungkol sa kanila. Ni hindi man lang banggitin ang kanilang kakayahan. Para maintindihan sila. Kaya naman, maingat itong nilinang ni Dustin ayon sa nakatalang pamamaraan. Nagtitiwala siya dahil ang susi sa pagsasanay ng lihim na kasanayang ito ay ang sariling kakayahan ng magsasaka. Kung mas mataas ang cultivation base ng mga batas, mas madali itong linangin ang lihim na kasanayang ito. Dahil nilinang na ni Dustin ang 5 orihinal na magulong batas hanggang sa major achievement stage. Ang kanyang antas ay mas mataas kaysa sa ilang namamahala ng mga Diyos. Marahil ito ang dahilan kung bakit nagpa siya ang monghe na turuan si Dustin ng lihim na kasanayan. Bukod dito, may isa pang mahalagang punto kapag nagsasanay ng lihim na kasanayang ito. Paghahanap ng estado ng epipanya. Kung ang isang tao ay nalulula sa isang malakas na pakiramdam ng kaliwanagan sa panahon ng paglilinang, ito ay nangangahulugan na siya nagtagumpay. Kung ang isang tao ay hindi magkakaroon ng epipanya, maaaring hindi siya magtagumpay sa paglinang. Mabilis na lumipas ang isang araw. Pagkatapos ay isa pa. Lumipas ang panahon habang si Dustin ay nanatiling nakalubog sa paglilinang. Lumipas ang 6 na araw sa ganoong paraan. Isang malakas na boses ang tuluyang umalangaw-ngaw sa lihim na silid. Sa wakas nakuha ko na. Puno ng pananabik ang boses ni Dustin. Sa loob lamang ng 6 na araw, nagtagumpay siya sa paglinang ng kasanayan. Ang lihim na reincarnation skill na ito ay may napakalaking kapangyarihan. Laking gulat ni Dustin. Tungkol sa oras, ang kasanayang ito ay maaaring magpatigil sa oras o kahit na dumaloy pabalik. Para sa espasyo, maaari ay teleport ang isang malaking espasyo na sumasaklaw sa daan-daang milyong kubiko milya sa ibang lokasyon kaagad. Habang buhay, maaari nitong gawing edad ang isang nilalang o mabawi ang sigla sa isang kisap mata. Sa conclusion, ang secret reincarnation skill ay naglalaman ng batas ng oras, batas ng espasyo, batas ng buhay, at ilang iba pang mahiwagang batas na hindi maintindihan ni Dustin sa ngayon. Ito ay magiging isa sa aking pinakamahusay na sandata. Ngumisi si Dustin na parang pas ang nakahuli ng kanta. Sa ngayon,
Ang pinakamakapangyarihang lihim na armas ni Dustin ay ang overlapping law skill. Ang Mind, Sword skill, ang Reincarnation token, at ang Secret Reincarnation skill. Bukod pa rito, mayroon din siyang physical na endowment ng Chaotic Heaven Body at ang espesyal pangangatawan ng langit metal na lahi. Ang iba pang mga lihim na kasanayan sa militar na pinagkadalubhasaan niya noon ay nagiging walang silbi habang siya ay lalong nagiging mas malakas, nang may bukal sa kanyang hakbang. Lumabas si Dustin sa kanyang lihim na silid. Guro, sa wakas natapos mo na ang iyong paglilinaw. Mabilis na lumapit si Violet kay Dustin nang makita siya nito. Violet, mabuti ang ginawa mo sa pagsasama-sama ng iyong pag-unlad. Pinuri rin siya ni Dustin. Master, ang hallucination bead na binigay mo sa akin ay may senior master sa loob. Ginabayan niya ako sa enerhiya ng kanyang kaluluwa. Malaking tulong ito sa akin. Pasasalamat na sabi ni Violet. Mabuti yan. Bago ibinigay ni Dustin ang hallucination bead kay Violet, hinihingi niya ang Reyna ng opinyon nito. Parang, nagustuhan niya ang talento ni Violet at pinasok ang butil para tulungan siya. Ngayon, ang Reyna sa loob ng butil ay nakipag-usap kay Violet. Sige, Violet, maghanda na tayong umalis papuntang Heaven Beast Valley. Sana mahanap na natin ang lahi mo this time. Nag-propose si Dustin. Walang pag-aaksaya ng oras. Umalis sina Dustin at Violet. Noong una, sina Caroline, Ivy, Sue, at ang tatlong sirena ay nagpahayag ng interes na sumama sa kanila. Gayunpaman, hindi iniisip ni Dustin na ito ay isang magandang ideya at pinigilan sila. Nakikipaglaban alang sa katotohanan na ang Heaven Beast Valley ay kilalang kilala sa pagiging isang mapanganib na lugar na ipinagbabawal sa dagat ng Chaos. Si Caroline at ang iba pang mga batang babae ay mga ordinaryong banal na Diyos lamang. At ang lakas nila ay medyo mahina. Kung may nangyari sa kanila, kailangan niyang alagaan ang mga ito, which would be a huge distraction as pati na rin ang mahirap na sitwasyon. Kaya sa ilalim ng kanyang panghihikayat, kahit na medyo nabigo, kailangan nilang sumuko sa ideya. Lahat ng 6 na babae ay sabik na lumabas kasama si Dustin. Gumagala at nag-e-enjoy sa oras na kasama kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, pumayag na sila at nagpasya na huwag sumama sa kanya. Kumuha si Dustin ng advanced airship at sumakay dito kasama si Violet. Maya-maya ay sumama sa kanila si Emmer. Siya ay isang semi-governing na Diyos at pamilyar sa Heaven Beast Valley. Na kung ano, kailangan ni Dustin. Malaking bentahe ang kaalaman ni Emmer sa lugar. Whoosh! Ang airship ay umalis sa 3,000 malaki at maliliit na universo at tumungo sa Heaven Beast Valley sa buong bilis. Guys, sasama na ako. Mahinang sabi ni Violet habang nasa airship. Habang nakatingin siya sa malawak na espasyo. Puno ng pag-asa ang kanyang maselang mukha. Mula nang siya ay isilang. Siya ay namumuhay ng mag-isa sa Prime Martial World. Hiwalay sa kanya, mga tao. Nakilala niya si Dustin na hindi nagtagal at sinusundan siya ng masunurin hanggang ngayon. Sa kaibuturan niya, matagal na niyang hinahangad na malaman ang kanyang pinanggalingan at makahanap ng sariling uri. Ngayong nagkaroon siya ng pagkakataong gawin iyon. Isang bagong pag-asa ang namumulaklak sa kanyang puso. Violet, dala ko ang Divine Accomplishment Fruit. Kapag ang iyong kaharian ay ganap ng pinagsama, bibigyan kita ng isa. Pagkatapos mong kunin, ikaw ay magiging isang tunay na preliminary grade Divine God. Hindi ba't napakaganda nito? Excited na sabi ni Dustin sa kanya. Talaga, may ganoong kayamanan. Oo, talagang kahanga-hanga iyon. Laking gulat ni Violet sa narinig mula kay Dustin. Hindi pa sinabi ni Dustin sa kanya ang tungkol sa Divine Accomplishment Fruit noon dahil hindi pa siya divine. Diyos noon. Hindi na niya kailangang malaman sa oras na iyon. Pero hindi ko kailangan. Master, sinabi sa akin ng Master sa hallucination bead na kailangan kong umasa sa sarili kong pagsisikap para maging isang tunay. Banal na Diyos, sa halip na kumuha ng mga shortcut. Alam kong nagsasabi siya ng totoo. Kaya sa pagsasaalang-alang na iyon. Mula ngayon,
Gagawa ako ng paraan upang maging isang tunay na banal. Diyos sa aking sariling merito at pagsisikap. Sabi ni Violet kay Dustin sa may pagmamalaki sa tono. Well, Violet, I'm glad to hear that and I'm proud of you. Totoo nga ang epekto ng divine. Kahanga-hanga ang accomplishment fruit. Ngunit kung gagawin mo ito at maging isang tunay na banal na Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling mga pagsisikap, magiging marami ka, mas malakas, para sa iyong kaalaman. Mayroon kang buong suporta sa bagay na ito. Tuwang-tuwa rin na sabi ni Dustin. Ang mga pangyayari ay hindi isang sorpresa sa kanya. Ang reyna sa hallucination bead ay dapat magkaroon ng isang malakas na background. Dapat ay mayroon din siyang mataas na pamantayan. Kaya hindi niya papayagan si Violet na maging isang tunay na banal na Diyos. Sa pamamagitan ng anumang mga shortcut, ang Heaven Beast Valley ay matatagpuan sa isang malayong lugar. Medyo malayo sa 3,000 malalaking at maliliit na universo. Makalipas ang halos 5 araw. Sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Tingnan mo yan. Nasa unahan ng Heaven Beast Valley. Ang makulimlim na lugar sa harap namin ay ang paligid. Paninigurado ni Emer kay Dustin. Ang magulong espasyo sa harapan nila ay binalot ng isang madilim at madilim na kapaligiran. Na pinangungunahan ng galit na ulap na nagbabantang bubuhos ng bagyo anumang oras. Halos hindi makalusot ang sinag ng araw at hindi matatag ang kapaligiran. Dahilan upang umihip ang hangin. Walang tigil. Dahil dito, isang pakiramdam ng kalungkutan, at desperasyon ang dumating sa mga nakatira sa airship. Naunawaan ni Dustin na ito ay dahil may batas na nagpatuyo sa lugar na ito sa paghihirap at kawalan ng pag-asa. Ang ilang malamig na alikabok at mga pira-piraso ng meteorite ay lumutang ng walang patutunguhan sa lugar ng anino. Nakatayo sa malawak at mahiwagang makulimlim na lugar na ito. Ang mga tao ay madaling makaramdam ng kawalan ng magawa, pagkalito, at maging natatakot. Ang mga tao ay nadama din na desperado at inutil. Ang pagkadismaya ay nangingibabaw sa kanilang hindi malay. Nararamdaman ang mga bagay na iyon ay wala sa kanilang kontrol. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita ang sitwasyon mula sa malayo. Sure enough, every forbidden area is delikado. Yung mahihina at hindi handa, pwedeng mapunta, na nakulong dito magpakailanman. Ang Heaven Beast Valley ay talagang umaayon sa reputasyon nito bilang isang ipinagbabawal na lugar sa dagat ng chaos. Napabuntong hininga si Dustin. Pagkatapos lamang ng isang sulyap sa madilim na lugar. Malamang na-address ang mga ordinaryong divine god na pumunta rito. At lumayo. Pumasok na tayo sa loob. Masyadong misteryoso ang makulimlim na lugar na ito. Kahit na ang mga tao sa Heaven Beast Valley ay hindi nang ahas tumakbo ng malaya. Banda rito. Gayunpaman, ang bawat miyembro ng Heaven Beast Valley ay may token. Gamit ang token, makakapasa ang isa sa madilim na lugar na ito nang walang anumang sagabal at hindi makakatagpo ng anumang panganib. Paliwanag ni Emer kay Dustin habang maingat na pinamumunuan ang daan. Nakita ko, ang lugar na ito ay talagang kakaiba at mapanganib. Dapat tayong mag-ingat sa lahat ng oras. Tumango si Dustin at sumunod sa likuran. Sumunod din si Violet kay Dustin. Pagkatapos ay naglabas si Emer ng isang dilaw na token na nagbuga ng napakalaking singsing ng liwanag. Na nakapalibot sa kanila, pinoprotektahan ng singsing ng liwanag. Silang tatlo ay sabay na naglakad papunta sa madilim na lugar. Habang pasulong sila, maririnig ang mahinang buntong hininga mula sa lahat ng direksyon sa kanilang paligid. Ang mga buntong hininga na ito ay napakalakas na maaari silang dumiretso sa kaibuturan ng kaluluwa at layunin ng isang tao. Resonance. Walang kamalay-malay. Sila ay magiging labis na malungkot at mawawalan pa nga ng pag-asa na manatiling buhay. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang protektahan si Violet na hindi maapektuhan ng mga malungkot na buntong hininga na ito. Si Emer ay isang semi-governing god. At madalas siyang pumupunta at umalis. Kaya sanay na siya sa paligid. Kapaligiran. Hindi siya nakaramdam ng hindi komportable at hindi kailangan ng karagdagang proteksyon. Sa kabilang banda,
Malakas ang spiritual sense ni Dustin. Kaya hindi rin siya naapektuhan. Matapos maglakad ng mahigit kalahating araw. Isang napakalaking, maliwanag na gate ang nasa unahan nila. Ito ay lumitaw sa dulo ng malilim na lugar. Sa magkabilang gilid ng tarangkahan ay ang lahat ng uri ng sinaunang demonyong hayop na naglalabas ng malakas na malisyosong aura. Kahit sa malayo, malinaw na maririnig ang walang tigil na dagandong ng mga hayop. Iyan ang pasukan sa Heaven Beast Valley. Hindi ito makikita mula rito. Ngunit ang loob ng lambak ay talagang isang malawak na komunidad ng universo. Iba't ibang lahi ang naninirahan sa iba't ibang universo sa loob. Sabi ni Emer kay Dustin pagkatapos niyang pakalmayan ang sarili. Kung ganoon, paano tayo makakapasok? Mukhang hindi tayo madaling papasukin ng mga halimaw na iyon. Tanong ni Dustin. Ang masamang balita ay ang Heaven Beast Valley ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Ronnie mula sa Annihilation. Bundok. Ang pinuno ng Heaven Beast Valley ay nagpahayag kamakailan na susundin niya ang mga utos ni Ronnie. Kaya ngayon, lahat ng lahi ng Heaven Beast Valley ay masunurin kay Ronnie at marami sa kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate na nagbabantay sa gate para lang makasigurado siya. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo dumaan. Ito ay imposible. Kailangan nating gumawa ng paraan para makalusot. Sabi ni Emer. Naputol na ng lahi ng sirena ang ugnayan nito kay Ronnie. Na nagresulta sa pagkasira ng relasyon sa paglipas ng panahon. Imposibleng makabalik sila sa Heaven Beast Valley nang walang anumang drama. Sinasabi na ang kasalukuyang pinuno ng Heaven Beast Valley ay isang namamahala na Diyos. At ang kanyang lakas ay nakakatakot. Madali lang yan. Magtago tayo sandali at maghintay ng pagkakataong makalusot. Nakangiting alok ni Dustin. Pagsang-ayon sa kanyang mungkahi. Nagtago silang tatlo sa malapit. Ilang sandali pa, isang grupo ng mga nilalang na tila nakabalik na mula sa mahabang paglalakbay ay nagpakita. At lumakad patungo sa liwanag na pinto sa pasukan sa pamamagitan ng anino na lugar. Ang mga nilalang na iyon ay mula sa lahi ng Thundership. Kilala sila sa kanilang kahanga-hangang kakayahan sa pagkontrol ng kulog at kidlat. Sinabi ni Emer kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Tumanggo naman ang huli bilang pagsang-ayon. Maaari rin nilang maramdaman na ang pinakamalakas na tao sa grupong ito sa harap nila ay isang tunay lamang. Katamtamang baitang banal na Diyos. Ang ganitong antas ng lakas ay sadyang napakahina at madali para kay Dustin at Emer at madali nilang mahaharap. Kasama siya, kumilos si Dustin at ipinakita ang kanyang sarili sa pangkat ng Thundership Race. Sino ka? Sigaw ng pinuno nang makitang may lumitaw na kakaibang lalaki sa kanyang grupo. Bilang, sinenyasan ni Dustin ang kanyang kamay. At kumalat ang isang misteryosong alon ng enerhiya. Ito ay isang uri ng lihim na kasanayan na may kaugnayan sa reincarnation na kabisado niya lang. Ang lihim, reincarnation skill. Makalipas ang ilang segundo, lahat ng miyembro ng Thundership Race ay naglaho sa hangin. Nagmaterial sila sa malawak na kontinente na dinala ni Dustin. Anong nangyari? Nasaan ba tayo? Sinong nagdala sa atin dito? Agad nilang pinagmasdan ang paligid sa gulat. Ang kontinenteng ito ay nilikha ni Dustin noong nililinang niya ang batas ng daigdig. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya. Pinaghirapan ito upang doon manirahan ang mga nilalang. Hindi kailanman naglakbay si Dustin nang wala ito. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ginamit niya ang secret reincarnation skill para mag-teleport sa espasyo kung saan ang mga kaibigan. Nang lahi ng kulog na tupa ay sa kontinenteng ito. Ang lihim na reinkarnasyon na kasanayan ay may ilang mga pag-andar. Ang isa ay upang matulungan ang magsasaka na ilipat cubic space sa ibang lugar sa isang iglap. Kung mas malakas ang isa, mas malaki ang espasyo na maaari niyang teleport. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring mag-teleport si Dustin ng 100 milyong kubiko milya ng espasyo. Nang matalo ang mga miyembro ng Thundership Race, lumitaw si Dustin sa itaas ng kontinente. Ikaw na naman, kuya. Ginawa mo ito sa amin. Hindi ba? Galit na umungal ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos habang tumangala siya at nakita si Dustin na umaaligid. Sila,
Ilang hakbang ang ginawa niya papunta kay Dustin. Ninisyan siya ni Dustin at pinakawala ng puppet strings. 10,000 pulang string ang nahulog mula sa langit, na pinupuno ang espasyo. Iyan ba ang kasanayan ng puppet strings ng mga pagpipilian na lahi? Ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ng lahi ng kulog na tupa ay marami nang nakita sa kanyang mga taon. At nakilala niya ang husay sa loob ng ilang sandali matapos itong isagawa. Boom! 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 Lumitaw ang makapal na thunderbolts mula sa katawan ng tunay na katamtamang grado na banal na Diyos. Nagpalipat-lipat sila, para siyang mga dragon para protektahan siya mula sa mga pulang string. Kasabay nito, inilabas niya ang lahat ng kanyang nakikitang pakiramdam upang bantayan ang kanyang ulo. Brat, hindi uobra sa akin ang lihim na kasanayang iyon. Hindi mo ako masasaktan nito. Kung maglakas loob kang hawakan ako, mapapahamak ka. Banta niya sa boses na kasing lakas ng kulog sa paligid. Gayunpaman, hindi niya alam ay libo-libong beses na pala ang puppet strings na ginanap ni Dustin. Mas makapangyarihan kaysa sa sinumang Panginoon ang ginamit na lahi. Whoosh! 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 Ang mga pulang kwerdas ay bumaril patungo sa tunay na katamtamang antas na banal na Diyos na parang matalas na mga arrow. Hindi nagtagal. Nasira nila ang kanyang mga depensa at nakapasok sa kanyang soul sea. Na dumating sa kanyang listahan na kaluluwa. Ay, hindi. Paano ito posible? Umalis ka sa soul sea ko. Ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ay sumisigaw habang naghaharutan. Ngunit hindi mahalaga kung ano ang kanyang sinubukan dahil siya ay masyadong mahina labanan ang pag-atake. Hindi nagtagal. Huminto siya sa pagpupumiglas at pagsigaw at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkamasunurin. Itinuwid niya ang kanyang likod at binati si Dustin ng buong paggalang. Master, sabi niya, Hoy! Anong ginagawa mo sir? Bumakas ang pagkalito sa mga mukha ng natitirang miyembro ng Thundership Race. Napatingin si Dustin sa kanila. It's your turn. Sabi niya na may mapaglarong ngiti. Muli, ipinakita niya ang puppet strings. Swoosh! 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 Maraming pulang string ang nagpaulan sa mga miyembro ng Thundership Race. Kaya lang, sa pagkakataong ito, hindi na sila lumaban at hindi nagtagal. Lahat sila ay nasa ilalim na ng kanyang kompletong kontrol. Guru, magalang silang bumati sa koro. Yumoko sa kanya. Tumayo ka, utos ni Dustin. Ngayon, sabihin sa akin ang tungkol sa sitwasyon sa Heaven Beast Valley. Nang sabihin niya ito, higit na tumingin siya sa tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Ang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos ay nagmamadaling naglakad patungo kay Dustin. Na mukhang excited. Yes, Master. It's my honor to be at your service. Pambabala niyang sabi. Pinuno niya si Dustin sa kasalukuyang sitwasyon sa Heaven Beast Valley. At katulad din ito ni Emmer. Ay naisip, ang Heaven Beast Valley ay nasa ilalim ng kontrol ni Ronnie. Ang isang grupo ng mga tao mula sa Annihilation Mountain ay nakaistasyon sa lambak. Napasok sila ni Ronnie nang labis na maging ang pinuno ng Heaven Beast Valley at ang mga pinuno ng lahat ng lahi doon ay sumuko na sa kanya. Sa katunayan, sa simula, marami sa mga lahi ang hindi gustong yumuko kay Ronnie. Gayunpaman, 3 karera ang kinatay ni Ronnie bilang babala. Sa takot, sumuko ang ibang mga lahi sa lambak. Kanya, halos walang kapantay ang lakas ni Ronnie. Sinanay din niya ang isang malaking bilang ng makapangyarihang mga nasasakupan na nanumpa ng hindi natitinag na katapatan sa kanya. Nakipaglaban sila sa tabi niya at hindi pa natatalo sa laban. Okay, so sa Heaven Beast Valley, anden ang leader at ang mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Ronnie. Mukhang kailangan kong maging low profile pansamantala. Ang pinuno ng Heaven Beast Valley at si Ronnie ay namamahala sa mga Diyos. Hindi ko sila matatalo ngayon. Bulong ni Dustin sa sarili. Ito ang plano. Nagpapanggap kaming miyembro ng Thundership Race at susundan ka namin. Ang Heaven Beast Valley, sabi ni Dustin sa tunay na katamtamang grado na banal na Diyos. Oo, Master. Ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ng lahi ng kulog na tupa ay tumugon ng sunod Sonyerin.
Pagkatapos magpasya, pinalis ni Dustin ang lahat ng miyembro ng Thundership sa kanyang kontinente. Silang lahat, patungo sa Heaven Beast Valley. Nakita ni Emer si Dustin kasama ang 10,000 banal na alipin ng Diyos sa 3,000 malaki at maliit universes. Kaya hindi na siya nagulat nang makita niyang nakayuko ang lahat ng miyembro ng Thundership. Kay Dustin, palagi akong humanga sa binatang ito. Sa kabutihang palad, may 3 babae sa aming lahi na maaaring mapunta sa kanya sa hinaharap. Sa ganoong paraan, tayo ay matatali. Pakiramdam ko ay yayanig ng lahi natin ang buong Sea of Chaos dahil sa kanya. Napaisip si Emer habang nakatingin kay Dustin. Walang pag-aaksaya ng oras. Tumakbo sina Dustin, Violet, at Emer sa kawalan, sa portal ng Heaven Beast Valley. Mayroong higit sa 100 ng tunay na Divine God na nagbabantay. Dahil sa kanila, dumaan sila kasama ang iba pang lahi ng Thundership nang hindi napapansin. Si Dustin, ang pinuno ng Heaven Beast Valley ay isang namamahala na Diyos. Mas manatili tayong mababa at laruin ito sa pamamagitan ng tainga. Subukang huwag ilantad ang ating sarili. Kung hindi, hindi lang ang pinuno ng Heaven Beast Valley ang papansinin natin kundi pati na rin si Ronnie. Sinabi ni Emer kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Sir, don't worry. I will. Sagot ni Dustin. Habang nag-uusap sila, pumasok sila sa Heaven Beast Valley. Tumingin si Dustin sa paligid. At nalaglag ang kanyang bibig sa pagkamangha. Sa paligid ay malalaking cosmoses na lumulutang sa magulong kawalan. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang iniisip na pakiramdam upang masabi ang cosmos at alam na mayroong hindi bababa sa 5,000 sa kanila. Ilang komunidad ng universo ang binubuo ng napakaraming cosmos. Sa karagdagang pagsusuri, alam niya na sa kalahati ay mga high-grade universe. At marami sa kanila ay magulong sinaunang kaharian. Hindi katakataka na ang Heaven Beast Valley ay kinikilala bilang isa sa pinakatanyag na mga lugar na ipinagbabawal. Kaya naman, malaki at binuo, saad ni Dustin habang gutom na nakatingin sa mga high-grade cosmoses. Sir, saan po tayo magsisimulang maghanap ng Nine-Tailed Demon Fox Race? Tanong ni Dustin kay Emer. Ang Nine-Tailed Demon Fox Race ay dating sumasakop sa 12 ng mga cosmoses dito. Ngayon, ang mga cosmos na iyon ay kontrolado ng kasalukuyang pinuno ng Heaven Beast Valley. Sabi ni Emer,